Kabaidi, magandang umaga po sa lahat. Ako po si Ruth po ha. Ako po ngayon ay nasa Laos, pero sa Pilipinas po, ako po ay taga Marikina. At sa mga panahon na ito po, usually kapag mga ganitong season, pag sinabing Marikina, yun yung laging binabaha. Dahil nga sa ganitong season, maraming mga bagyo yung dumadating sa ating bansa. Isa sa mga constant na nangyayari sa atin sa Pilipinas ay yung pagdating ng bagyo, diba? According to a recent forecast ng Pag-asa from August 2025 hanggang January 2026, ay makakapag-expect pa tayo ng 17 tropical cyclones na pumasok or ma-develop within our Philippine area of responsibility. So, ang pagdating ng bagyo sa ating mga buhay, literal man yan, or mga bagyo meaning problema, ay constant yan sa ating mga buhay. Kahit whether tayo ay Kristiyano o hindi, sa lahat ng mga tao, napaka-constant yan. At isa sa mga magagandang paborito kong story about the storm ay yung tungkol kay Jesus, nung pinakalma ng Panginoon, yung bagyo na kanilang nadaanan. Matatagpuan po ito sa Mark chapter 4, verses 35 to 41. At yun po yung gusto kong ibahagi sa bawat isa sa atin sa umagang ito. Before po tayo mag-proceed, manalangin po tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na pinagsama-sama niyo po kami, Panginoon, para pag-aralan ng inyong mga salita. Bigyan niyo po kami ng karunungan na nagmumula sa inyo. At anuman po yung mga bagyo na aming pinagdadaanan sa mga panahon na ito, nawa makabigay po ng encouragement sa amin ang aming pong mababasa at aming pong matututunan mula sa inyong mga salita sa umagang ito. Panalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So, saan po natin yung ating mga Bible sa Mark chapter 4, babasahin po natin yung verses 35 to 41. So, basahin ko po muna. On the same day, when evening had come, he said to them, "Let us cross over to the other side." Now when they had left the multitude, they took him along in the boat as he was, and other little boats were also with him. And a great windstorm arose, and the waves beat into the boat so that it was already filling. But he was in the stern asleep on a pillow, and they awoke him and said to him, "Teacher, do you not care that we are perishing?" Then he arose and rebuked the wind and said to the sea, "Peace, be still." And the wind ceased, and there was a great calm. But he said to them, "Why are you so fearful? How is it that you have no faith?" And they feared exceedingly and said to one another, "Who can this be that even the wind and the sea obey him?" Okay, ang pamagat po usually nito sa ating mga Bible, sa English po is wind and waves obey Jesus. Jesus comes in storm. At sa Tagalog po ay pinatigil ni Jesus ang bagyo. So sa mga naunang chapters po, si Jesus ay nagpapagaling at nagtuturo at tumawag siya ng mga alagad. Pero para kay Jesus, hindi sapat na dun lang sila sa lugar na yon, na dun lang sa lugar na yon yung mga tao ay nakakaranas ng kanyang pagtuturo, ng karanas ng kanyang pagpapagaling. Nais din niya na magkaroon ng pagkakataon na makarinig ng mabuting balita yung nasa kabilang ibayo. Kaya inimbitahan niya ang kanyang mga disciples na sumalma sa kanya sa pagtawid. At sabi niya, "Let us go over to the other side." Tapos, nung verse 37, nakita nga natin na nagkaroon ng bagyo. Sa English, sinasabi na ito ay squall or isang localized storm. Ang ibig sabihin, yung bagyo ay doon lang nangyayari sa lugar na yon at hindi sa ibang lugar. Alam natin na dahil si Jesus ay Diyos, alam niya na mangyayari yon. Pero, hinayaan niya pa din na maglayag sila habang merong bagyo. Tapos, ang mga ibang mga kasama ni Jesus doon sa barko na yon, or during the bagyo, ay mga mangingisda na madalas nakakaranas na ng bagyo. And yet, nung nangyari yung bagyo, si Jesus natutulog, pero yung mga disciples, even yung mga bihasang mga mangingisda, ay nagkaroon sila ng pagkatakot. At parang may panunumbat pa yung pagsasabi nila na, "Teacher, don't you care if we drown?" Parang hindi nila naisip na pag nalunod sila, sama naman nila si Jesus, di ba? Si Jesus kasama din. Pero parang iniisip nila yung kanilang sariling safety lang. Yun yung nasa verse 38. Tapos sumunod doon, ang ginawa ni Jesus, bumahon siya, at sabi doon, "Rebuke the wind." Diba? Sinaway niya ang hangin at ang lawa. Ginawa niya ng solusyon yung problema ng bagyo. Nung
tinawagan siya ng mga alagad. Pagdating sa verse 40, yun, di ba, ni-rebuke niya yung wind, tapos he said to his disciples. So, pinagalitan niya yung bagyo o yung hangin, pero maayos yung pakikipag-usap niya sa mga disciples. Nung tinanong niya, why are you so afraid? Do you still have no faith? Hindi niya pinagalitan yung mga alagad, kundi he's teaching them a lesson and correcting their perspective. At dun sa huling verse, dun sa binasa natin, sabi dun, they were terrified and asked each other, who is this? Even the wind and the waves obeying him. Merong dalawang emosyon na nadama yung mga kasama ni Jesus. Meron silang takot at pagkamangha. Ito yung hindi yung takot na, ay, naku, bakit siya ganyan? Kundi, merong parang, wow, merong awesome na factor. But at the same time, parang, sino siya, di ba? Okay, ngayon, paano natin ito mako-connect sa gawain ng pagmimisyon? Itong bagyo at saka yung paggawain ng pagmimisyon. So, meron akong 4 na insights na gustong ibahagi sa inyo sa umagang ito. So, ang unang insight, as Jesus' disciples, He has invited us to go on a mission with Him. Again, as Jesus' disciples, He has invited us to go on a mission with Him. Bilang mga alagad ni Jesus, iniimbitahan niya tayo na sumama sa Kanya sa pagpapaabot ng mabuting balita sa iba pang mga lugar. Hindi sapat na alam lang natin yung good news. Dapat ibahagi natin ito sa iba. Hindi lang dapat tayo nasa church tuwing linggo at parang komportable na tayo sa mga ginagawa natin. Tayo ay mga tagasunod ni Jesus, hindi tayo taga-nood. We should be making a difference wherever God leads us. Kung ang pagkatawag sa atin ng Panginoon na magbahagi ng Kanyang salita ay locally, then do it. If you have a calling to go international or global, then go as well. Jesus' invitation is for all of His disciples to, ang sabi niya, let us go to the other side. Maaring yung other side na pinag-iimbitahan sa atin ng Panginoon is yung other side ng kalsada natin, yung other side ng bahay natin, yung kapitbahay natin, yung other side ng office natin, or maybe yung other side ng ating bansa, yung other side ng ating probinsya. Kung saan man tayo inimbitahan ng Panginoon, ang invitation niya is let us go to the other side. Hindi niya sinabi na let us stay here, kundi let us go to the other side. When God tells us to do it, we should be obeying. We don't just stay where we are. We need to go. Kasama yun dun sa Great Commission, di ba? Hindi naman sabi ng stay and make disciples. Di ba? Kundi go and make disciples. At ang sabi, of all nations. Hindi lang kung nasaan tayo, kundi sa ibang mga bansa, sa ibang mga lugar, sa ibang mga people groups. So, as Jesus' disciples, He has invited us to go on a mission with Him. Kung merong invitation ang Panginoon sa atin, ano ang ating tugon sa Kanya? Okay, ang susunod po na insight mula sa binasa natin is, to accomplish our mission, we will face storms that will make us feel afraid. Ulitin ko po, to accomplish our mission, we will face storms that will make us feel afraid. When we are doing God's work, we will definitely face challenges. It can be a literal storm that happens sa atin sa Philippines or kung saan man tayong lugar naroroon. Pero pwede rin na maging bagyo ng problema, unos sa pamilya o sa trabaho. Hindi totoo na smooth sailing ang pagiging Kristiyano kasi ang nilalabanan natin ay ang sistema ng mundo at lagi tayong magkakaproblema kapag ang nilalabanan natin ay ang mga sistema. Dahil ang nilalabanan natin ay si Satan. Diba? Active siya. Ayaw niya kung ano yung gusto natin gawin. Ayaw niya na maligtas ang mga tao. Ayaw niya na marinig ng mga tao ang tungkol sa mabuting balita ng Panginoon. Kaya gagawa siya ng paraan para nang sa ganun, hindi tayo tumuloy, ma-discourage tayo. Dahil ang nilalabanan natin ay yung ating sinful nature. Kaya minsan feeling natin, mas madaling mag-give in na lang sa kasalanan, mag-give in na lang kung ano yung gusto na lang natin. Gusto na lang nating mag-give up kaysa mag-move on, mag-go to the other side. Ang problems and challenges, whether you're a Christian or not, is a part of our life.
So, mas mabuti na siguro kung magkakaroon tayo ng mga problema dahil sinusunod natin ng Panginoon kaysa nagkakaroon tayo ng mga storm sa buhay natin dahil sa ating disobedience. Diba? So, to accomplish the mission that God gives us, we will definitely face storms and it will make us feel afraid. Magkakaroon tayo ng mga takot sa kung ano yung mangyayari sa atin, kung ano yung kinakaharap natin. So, it is normal to feel afraid when we are going for mission. Okay, so ang pangatlong insight po is, even when God seems quiet, He is with us through the storm. Di ba? Natutulog siya eh. Doon sa kwento natin, natutulog siya, pero nandun siya. Naniniwala ko na aware siya sa nangyayari. Pero, umaction siya nung tumawag sa kanya ang mga disciples. Hinintay niya na tumawag sa kanya ang mga disciples. So, sa atin, sa mga storms sa kinakaharap natin sa mga panahon ito, huwag nating isipin na, bakit nagpe-pray naman ako? Bakit ano nangyayari? Bakit parang quiet ang Lord? Diba? Parang yung song ni Gary B, natutulog ba ang Diyos? Pero hindi siya natutulog. Kasama pa rin natin siya. He is demonstrating, dun sa pinakita ni Jesus na, He is demonstrating that there can be peace in the midst of the storm. Pwede tayong matulog, pwede tayong magkaroon ng kapayapaan kahit na dumadaan tayo sa mga pagsubok, kahit na dumadaan tayo sa mga bagyo. Kasi kasama natin ang Diyos. At minsan, kaya tayo dumadaan sa pagsubok kasi pinipili natin kayanin. Diba? Whereas nandun nga si Jesus, diba? He did something when the disciples called on Him. So maaring kailangan nating tumawag sa Diyos. Kailangan nating i-humble yung ating mga sarili at sabihin na, Lord, this is too much for me. This is something that I cannot handle. Or mas maganda siguro, He shouldn't be our last recourse. Hindi dapat na siya yung huling tatawagan na, wala na talagang pag-asa. Sige, ang Lord, sa Lord na ako pupunta kasi hindi ko na kaya. Diba? He should be our first. Parang siya dapat actually yung una nating pupuntahan kapag merong mga bagyo sa ating mga buhay. At yun yung magandang time para i-question natin, bakit ba ako dumadaan dito? Dumadaan ba ako sa storm na to dahil ginagawa ko ang layunin ng Panginoon o dahil meron akong disobedience? Okay. So even when God seems quiet, He is with us through the storm. Laging nandyan yung ating Panginoon. Diba? Emmanuel, God with us. Yan yung message ng Pasko. God is always with us. At yung pang-apat po na insight is, storms test us so that we will grow in our faith. Storms test us so that we will grow in our faith. Diba? Pag walang test, walang growth. Hindi natin malalaman na, mas nakilala ko ang Lord na faithful siya, na He answers our prayers and He provides for our needs. Kung hindi tayo dumating sa mga pagkakataon na wala tayo, tumawag tayo sa Panginoon, nakita natin kung paano na-provide ang Lord. Diba? Yung mga lessons na natututunan natin dahil yun sa test. And retentive yun because we went through it, we experienced it, and we learned from it. We learn through storms differently. Meron tayong iba-ibang insights sa mga pagsubok na dumadating sa ating mga buhay. Meron tayong iba-ibang mga natututunan sa mga pagsubok na dumadating sa ating mga buhay. Nagmamature tayo sa ating faith sa Lord pag nakita natin kung papaanong He carried us through the difficulties that we have. Dun sa story nung Jesus and disciples experiencing the storm together. So pagkatapos ng Mark chapter 4, sa Mark chapter 5 and sa mga susunod pa, makikita natin na pagkatawid nila to the other side, marami silang kailangang kaharapin. Meron yung demon possessment, pagpapagaling ng mga sakit, merong rejection, yung challenge ng going by twos. Pero dahil na-experience nila na nakasama nila si Jesus, nakita nila yung kapangyarihan ni Jesus during the time that they were going through a storm. Mas naging kampante sila, mas naging handa sila na, we can go through this with Jesus. Kasi naniniwala sila, mas nakita nila na kaya to ni Jesus. Ganun din sa ating mga buhay na kapag natapos yung bagyo, nakita natin yung kabutihan ng Panginoon. Nakita natin kung paano gawa yung Panginoon. Mas nag-grow tayo sa ating mga pananampalataya. Kasi na-experience na natin kung paano God has been with us. Jesus has been with us even through the storm. So, ilang mga katanungan po to think through sa ating natutunan, sa ating binasa mula sa salita ng Panginoon. Ikaw ba, nasa gitna ka ba ng testing?
or kalma lang kasi nakasa comfort zone ka pa. Kung may storm ka dyan, tanungin mo, dahil ba ito sa paggawa ko ng mission ng Lord or mission ko lang yung ginagawa ko? Merong assurance ang Panginoon na pag tumawag tayo sa Kanya, tutulungan niya tayo. At pwede tayong magkaroon ng peace kahit na merong bagyo. So, kamusta ang growing natin sa ating pananampalataya? At kamusta din ang going natin para sa mission ng Lord? Patuloy yung invitation ng Lord sa bawat isa sa atin. Sabi niya, let's go to the other side. Kung disciple tayo ni Jesus, dapat ready na tayong sumakay sa bangka to go to the other side for mission with our Lord and Savior. Magandang umaga po sa bawat isa at pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Sabay